initial thoughts and review sa ating story. So, nagbabalik na ang Gabi ng Bading. Ay, ang bilis. Diba? Wait lang, pero bago yan, pasalamatan muna natin ang ating mga sponsor. Diba, madam? Hindi dapat natin nakakalimutan. Hallelujah! Totoo. Hmm. Sige, pasalamatan mo na sila. O, eto na. Unahin na natin si Alaska na bagay sa story natin. Alaska, wala pa ring tatalo pag mahal ka. Ah! Nice. Diba? Next sponsor, Madam Chicana. May sponsored ka Wala pa na ako ba? sponsor tonight. Nasabi ko na lahat sila. O, eto na, ating next sponsored, ang Hickory Sunscreen. Dahil sa Hickory Suns, ay, wait lang, take two. Ano Dahil sa, daw? ay, dahil sa Hickory Sunscreen, magwa-whitening ang kifi mong maitim. Diba? Ay, nasan madam? Diba? Perfect. So, ayan Hindi na. ito totoo. Wow. Ayan lang po ang ating sponsor. Kung meron pa mamay pa. So, ayan, we would like to hear the final review or thoughts nyo sa aking story nga na to. So, syempre, bilang naka-read or unang nakabasa, Madam Chicana, di ba? Ikaw ang magsisimula. So, G Ay, ka na ba? adi naman ako. Sige lang. Go Okay. lang. Okay, okay, okay. Okay, since ako yung talagang pinakaunang binigyan niya ng access niya. Isa din ako sa pinaka nasaktan for her. Kasi si Zayn kasi, isa ako sa mga pinakauna niyang friends sa Roblox din. And matagal niya nang nakwento yung love story niya, pero short lang kasi yun. So alam ko talaga yung mga nangyari sa love life niya, alam kong very martyr siya sa mga dati niyang nagawa. Hindi ko alam yung full story behind nung kinuwento niya sa amin dati sa Parisan. Sa Parisan pa kasi yun, if I'm not mistaken. Kasi may kinuwento siya sa amin sa Parisan, and then ayun na nga. So ngayon, no, upon reading the story, um, mas binigyan niya ako ng ano, it's not just for her eh. Parang the story itself is more of like a lesson for everyone. Na it's okay to trust, no? Na parang it's okay to fall in love. Na it's okay kasi nagmamahal ka ng genuine. And when you love someone, hindi mo naman pwedeng sabihin ng tanga-tanga naman ito, tanga-tanga naman ito. Kasi nga nagmamahal lang din naman talaga sila. No? Merong ibang nag-50%, may ibang nagwa 100% sa love, and we cannot blame them. Kasi nga, nagmamahal lang din talaga sila. Okay lang yan, friends kami ni Roblox today. So, yun na nga, no? So, yun nga, ang gusto ko sabihin na parang it should serve sa, na as a lesson for everyone na hindi porket you really may mga bagay pa rin talaga na dapat mong alamin sa partner mo, no? Na it should talaga unravel as you go along the road of knowing each other. Hindi kasi minamadali yun. And yung sa love story kasi niya, naging bittersweet siya. Although, nakilala siya ni Zayn. Nakita natin yung story nila na parang nalaman niya na ganito siya, may ganito siyang sakit sa kamay. Nalaman niya yung mga good sides and bad sides, which is good, no? Pero may mga hidden agenda din kasi yung ibang tao. That's why you really have to um, pick lang the people that you will trust no along the way. Hindi yung porket nabigyan ka lang ng magandang bagay, nabigyan ka lang ng magandang motives, no? Pagka-trustan mo nga talaga ng full life mo. Kasi ang nakataya na ngayon doon is your health or your mental health. No, nakataya na talaga yung buong ano mo, buong backbone mo. Kasi once na may nagkamali sa relationship and biglang bumitaw yung isang part doon, talagang magugunaw yung mundo mo ay hindi mo alam kung saan mo pupulutin yung mga parts ng sarili mo. No? Hindi mo agad magagather kasi nga binigay mo lahat. And it's not bad to give all. May mga tao talagang ganun. Pero may iba kasing super smart. No? Na talagang may plan B sila. Although they gave their all, pero may plan B sila once na nagkaroon ng masamang pagkakat or parang masamang happening. No?
sa relationship. So as someone na naging friend mo, Zane, I hope na nag-learn ka na sa lesson na yun. Hindi na ako magbibigay sa'yo ng mga suggestions na kailangan ito gawin mo or not. Because I know naman na you know what to do. And I know na sa next relationship mo, although hindi po siya nagpapakita or hindi po siya buhay, malay mo ipapanganak pa lang siya. So, abang-abang ka na lang. Iniisip ko lang din talaga na sana you learn your lesson and you know na what to do next time. Etong story mo na to, the people behind it, pwede mo silang kalimutan. Pero yung aral ng story mo na to should always remain in your heart, in your brain, no? Dapat hindi mo makakalimutan yung aral na to. Kasi yun yung mali sa mga tao na parang kalimutan mo na yan, it's in the past. Masama din yung kalimutan. Kasi you just have to forget the person. It's okay. It's the easiest part. Pero ang dapat mong gawin is not to forget the lessons you've learned from this particular part of your life. Kasi yun yung tutulong sa'yo to go through the difficulties na you will face along the way. Kasi naniniwala ko na hindi lang once na nangyayari yung mga instances sa buhay natin. Minsan nagtatwice siya, minsan tatlong beses siya nangyayari. And I hope na hindi mangyari sa'yo. But as you go along the way, I hope na talagang, this story will serve as something na, alam ko na, ganito yung gagawin ko. And at the end of the day, you can stand by yourself and sasabihin mo, I'm so proud of myself for choosing this path for myself. That's all. Ayan, thank you so much for your initial and review. review. So, let's, ano naman, ito feeling ko gigil na to kanina pa magsalita. Parang may gustong paiwatig na eh. Charing. So, Madam Blue Matcha, ano kaya ang iyong initial thoughts and review? Hala, ako pa talaga. Um, actually, tawag na 'to, may mga parts talaga dun sa story mo madam na nakaka-relate din ako minsan. And alam mo, wait lang wala akong masabi. Pero tawag nito, na-touch ako sa kwento mo talaga as in. Like, ako nag-open up ako sa inyo and ngayon ko lang, lately ko lang din nalaman na mas super ano pa pala, mas malala pa pala yung na-experience mo ngayon. And gano'n talaga kapag nagmahal ka talaga ng tao. 'Di ba? Like, mapapadami yung girl. Pili ko Yes. wala na Pero masabi si Madam Blue Matcha. naiinis ako do'n sa guy mo madam. Nakakaasar siya. Wala siyang 'Di ba? accountability, wala siyang hindi man lang siya nag-reach out bago niya gawin yung mga gano'ng bagay. Alam mo kasi parang navi-visualize ko din siya sa ano, eh, Kanino? Kanino? nugget, sorry. Kanino yan? Sino yan? Pangalatan na yan. Wala, basta kilala niyo na kung sino. Ay, yun ba yung Yun ano? lang naman. Yung pinaano yung ay, ay, Yes. November story. Wala na, hindi ko na nga siya iniisip, eh. Pero Ayan, so, naiinis pa rin ako talaga as in. oh, so rate to 10. Gano yung Ines? Siguro mga 11. Charis. Ay, hello, ayan. So, thank you, Madam Blue Matcha, sa pag-share ng iyong thoughts and initial review. Initial review. So, dumako naman tayo, no, Madam Rin, sa ating ay, nandiyan pa pala. Ay, ayan. Go, Madam Rin. Initial thoughts and review, Madam Rin, sa aking story. Hello, Zane. Sorry. Like, ano, like, since yun nga, hindi ko naabutan yung ibang parts. Sorry. Sorry, Zane, hindi ko naabutan yung ibang parts. Pero, yeah, like, you don't deserve na nangyari sa'yo. And, wait lang, oh my God, nag-blank utak ko, sorry. So, yun nga, like, you don't deserve na nangyari sa'yo. And, of course, napaka-pangit ang treatment sa'yo nung guy na yun. Especially yung
Ngayon sa ngayong part na survival ko talaga yesterday. Basta na, yun nga, as long, yun na, I am rooting for you. Tapos, yun nga, sending hugs talaga. Thank you so much, Madam Rain, for that. Ano, 'di ba? Thank you so much. Ay, ayan, so dumako naman tayo. Alam kong bago ka, Madam Chicken Nuggets. Ay, Chicken Nuggets lang pala. Ayan, go lang po, Madam Rain. So, Madam Nuggets, may share ka bang thoughts and initial Hello po. ayan. Ayan. So, kahit ngayon ko lang narinig yung story, actually, kakasali ko lang. Kasi nga, ayun, may alam ko may naabutin akong story last time eh. Ewan ko kung yun. Since ngayon, kakauwi ko lang. Part, part 1 ba yun? Alam ko nag-join ako nun kaso like patapos na siya. So, ayun. And then about dun sa last part nung story, ayun na ngayon tawag dito, nagkausap na ng masinsinan, nagkaaminan na. Then, reaction lang dun. Ayun nga, base nga sa sinabi ni Madam Rin, you don't deserve that kind of treatment. Kasi you have feelings, may feelings ka din naman kahit papaano. May feelings naman. So, ayun, nakaka-hurt lang. Tapos pinatungan pa ng mga backtrack music. Like, it cuts deep more. So, ayun. Diba? Ayun lang naging ko, reaction ko dun. Grabe yung mas 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 sumagad yung sakit ng may tunog pa. Ayan. Diba? Grabe. So, ayan. So, ayun kasi yung mga songs na talagang feeling ko is nadarama ko, diba? Like, diba? Perfect na perfect. So, ayun. So, dahil wala naman na, may mga tanong ba kayo, mga madam ko, about, diba? Wala naman na. Kumusta naman ang ano mo, te? Ang holiday seasons mo ngayon? Ay, hala, sabi ko hanggang dito na yung topic eh. The story. So, ayan, Hindi, I pero mean, to answer I the, mean masaya naman. Hindi naman sa relationship. I mean, how are mm, you holding up ngayon? I'm great naman. Medyo, ano lang, like, malungkot kasi walang namigay ng pera. Ngayong holiday. Ano, I Di feel ba? you. Walang Because of namigay the ng damot pera. eh. Kahit Gcash lang. Ano na ako ng QR code ng cash G ko. Wala pa rin nag-send. Di ba? Grabe. My day na Sana sa ako. New Year meron. Meron Di na. ba? Ayun. So, ayan. Wala na po bang question about sa story? Kind of. Kasi yung konti natin. Grabe. So, ayan. So, without, ayun naman. Diba? So, sa mga nakarinig po ng story, no, nung sa first guy, which is si Rap, I think narinig mo yun, Madam Rin. Tama, Madam Chicana. Ayan. So, I think sila lang makaka-relate dito sa question na to. So, to, ask them a question. Did I cheat on my ex because I'm hanging out with Rap? No. Okay. Ay, si Madam Rin, no. Yeah, I feel like hindi naman. No din. Kasi Ano? wala namang ano yung paglabas mo with him. Wala namang Wala namang intentions. intention. Wala Ayan. namang malice, yeah, behind it. So I think it's no. Or if you want to add, go lang ma. Cheater ka pala eh. Ay, hindi kasi baka sabihin chichitok daw. Para na, ay, Totoo. meron daw feelings. So, kung wala namang question, so nag-ano kasi ako ng mga questions dito sa chat GPT.
Wow. Sinend ko na yung Ay, PDF. Like, pasabog. ano yung pwedeng mga question. So, ayan. Ang sabi niya ba? So, ito na nga yung mga question. Pick a number. Wait lang. 1, 2, 3, Di 4, pa pick a number mo. Pasabog yan siya. 5. So, ayan. Dahil 5 kayo. Wow. 5 kayo. O, tagi-isang number. Pick a number, madam. Number 1, kasi I'm always 1. Tsaka you know naman what you're Diba? Ayun, thank you, Madam Vin. So, ayan. So, ang napiling question ni Madam Chicana is what if he come back and said he will be better this time? What would you do? Ako ba to? O ikaw to, Madam Mm, Chicana? ikaw yan eh. Ay, ako wala to. Kasi wala sa akin nagka-comeback eh. Oo. Although Wala. hinahabol nila ako, pero hindi na sila makakatikim ulit. Char. Um, I mean, sa ginawang ano sa'yo ha, ako kasi binabase ko sa kasalanang nagawa sa akin. Mm. And I don't give second chances for people na talagang gumawa ng grave mistake, no? Although kahit sabihin niyo pang hindi ka naman ng Panginoon, tao ka lang, but you cannot blame me. I'm not, yun nga sinabi niyo, hindi ako Panginoon. Nakakapagpatawad siya, ako hindi. So, hindi for me. Kasi cheating is a grave mistake for me. I cannot forgive. Mm. And although second chance, siguro second chance for being ano, a friend, a better person, no? So, kung may second chance man, edi go, maging better person siya, pero not with me. Diba? So, ayan, Madam Totoo. Blue. Ay, okay. Dumako naman tayo sa ating next na Ay, Madam Blue Matcha. May thoughts ka ba sa questions na to or wala? So, ayun, no, to answer that question, and I give him so many chance to love me again and again. Nakailang chances na ako pero every breakups namin, ako yung sumasalo. And I'm done with him. Sana naisip niya na yan na yun nung kami pa. And hindi pa huli ang lahat na napagod na. I did everything na sa relationship and I don't want or I can't afford to let that happen on me again. So, ayun. Ay, Wisit! Gawing-gabi to, witilapan. Nakakainis. Baka nga gusto din nila mag-share, madam. Kala mo tayo. Gusto mag-share? So, ayan. Pick a Oo. number. Pick a number. Oo, sige. Charot. Ayan. So, next naman, Madam Blue Matcha. It's your time to pick a number. Sige, ako si number 2. Putre. Kasi my favorite number is 2. Ay, 2. You're Okay. also number 2. So, Ay! Oy, dapat magka-answer ka din dito, Madam Blue Matcha. Sa question na Wait to. lang. Sige, hindi ko pa Hmm. nababasa yung part 3 and 2 ha. I mean, yung 2, hindi ko pa tapos. I'll go. Kasi yung time na yon late ako eh. Tang-inang Ayun yung Ayan background po, music mo si Jimmy pala siya. I love Roblox po, ayan. So your question, no, Madam Blue Matcha. Now that it ends, what is your last message to your ex? Pa? Ganon. Hala, Bakit sa may akin? message kasi? Or sa'yo? Alam kong parehas tayo, di ba? Sige, siguro I mean, for both of us, siguro sana
maging maayos yung takbo ng buhay nila kahit sinaktan nila tayo. I mean, we forgive, but we don't forget. And wait lang, Nuggets, wag mo na ngayon. Yun lang naman ang gusto ko sabihin sa kanila, maging ano sila, I mean maayos. Tapos ayusin nila yung buhay nila, like mag-focus sila sa sarili nila, gano'n. And this time, basta yun lang ang gusto ko sabihin talaga. Ayoko na mag-long message kasi yan yung ano eh, yan yung pulot-dulot ng problema. Yung Ayun mga nga. paragraph na yan. 'Di ba yung mga long messages, parang Yes. tantanan na 'no? Ayun. Keep it Sana ano na wag lang, short pala and yun. simple. Ay, pasabi short and simple. So, ayan. So, to answer naman this question. So, I wish sa bago niya na ay sana tratuhin niya na ng maayos. Not like sa ginawa niya sa akin or sa mga past relationship niya. Sana naging lesson na yung relationship namin para mag-step up siya to do more. Sana na-inspire ko siya kung paano magmahal at trumato ng tama. And sana maging better person na siya this time, 'di ba? So, ayun. Yan ang akin. Any ads po sa ating mga audience dyan? Baka may gusto kayong sabihin sa ex. Ay, 'di ba? Sabihin niyo na yan. Final message. Wala. Ay, wala. Okay, wala na. So, Totoo. next naman. So, save the best for last tayo, Madam Nuggets. Mamaya ka na. Ay, nawala nga siya. Ayan, Madam Rin. Pick a number, Madam Rin. 4. Ay, 4. Okay. 1, 2, 3, 4. So, ito yung question. Ay, alam ko na yung ano, yung sagot mo dito, Madam Rin eh. Nakwento mo na. Anong question? What will you do if nakasalubong mo siya? Hoy, like, actually, may chika ako about that. Like, sige, i-explain ko answer ko and chika at the same time. Siguro before, like, I would try talaga na maglapit or try to get his attention. Yung parang, alam mo yung parang you have this anxious feeling, tapos nag-tightening yung dibdib mo. Hindi ka makahinga dahil nakita mo siya. Pero, kanina, nakita ko siya kanina sa SM. And, I don't know kung nakita mo yung note ko, Zane, yung finally, you're a stranger again. Is, pagkakita ko sa kanya, grabe yung titig niya sa akin. Like, tinawag niya ako. Rin, Rin, Rin siya ng Rin, ganon. Pero, dinaanan ko lang talaga siya na, like, wala, dead man na talaga ako. I just, dumisya na yung lakad ko talaga na walang tigil, walang ano. Tapos doon ko na-realize na di na ako naka-feel ng takot, di na ako naka-feel ng pagsigip ng dibdib ko. So doon ko nalaman na parang, okay, naka-move on talaga. So yun nga, yun lang. Ay, ayan. Thank you so much sa pag-answer ng question na yan, no, Madam Rin. So, ito naman yung aking kasagutan sa question na to. So, if makakasalubong ko man siya is, I honestly di ko alam kung anong gagawin ko. Siguro, I will just act like I didn't know him, lalo na if kasama niya yung bagong partner niya, 'di ba? If ano naman, siya lang, I think I would stare at him and just walk away, 'di ba? Like material girl ang attack. And just walk away kasi pag ako yung ano naglakad, like tuloy-tuloy 'yon as in. And I'm not sure though kung magagawa ko siya.
sa actual. Pero yun yung thoughts ko naman if ever that would happen, 'di ba? Ayun, so yun lang naman yung sa'kin. So ako naman, ang pipili ng question dahil wala si Madam Nagas. Madam Barbara, baka may pick a number 1 to 5. Ano na lang? Ano lang natitira dito? 3 at saka 5. 3 at saka 5 na lang, Madam Barbara. Ay, 5. Ay, wait lang. Parang hindi ka makaka-relate dito sa question na. Wait lang ah. Kasi ang question is, I think number 3 na lang yung sa'yo. Akin na lang tong 5. So ito, if may ex ka, madam, si madam ano to? Si madam Seb. Ganyan yung sagutan ni madam Seb eh. Madam Seb, ikaw ba yan? So ito na yung question mo, Madam Barbara. Ayan, did you regret your relationship with him or your ex? Ang dami naman, sino sa kanila? Okay, ganda mo dyan. Hello. Hindi audible. Sure. Audible ako, be. Audible ba ako? Say yes or no. Yes, girl. No or yes. Yes. Yes, Kinig ka I. namin. Okay. No, ang question, sorry. Anong pinaka-regret ko sa ex ko? Did you Hindi, regret do your you regret? relationship? Or your relationship with your ex? Exes. Kasi madami pala. Siguro yes. Parang sobrang regretful siya for me. Kasi ako, when I enter into a relationship, nasa utak ko ang date to marry concept. Although hindi naman ako ikakasal since I'm homo. So, feel ko nire-regret ko yung mga um, past relationship ko in a sense na sayang kasi pwede ko sanang yung mga first ko, alam niyo yun, no? Yung mga first ko, sana, dapat mas nabuhos ko siya dun sa taong para sa akin. So, ang regretful lang din na nagsayang ako ng ilang months, ilang days, ilang hours, seconds sa isang taong, ano mo na, manloloko, ganyan. May mamanipulahin lang ako, isang misogynist, so generalize nila. And ayun lang yung pinaka-regretful part sa akin kasi 'di ba, in case instead na ibuhos ko siya dun sa partner ko na for lifetime, is nasayang yung efforts, nasayang yung lahat ng time ko dun sa taong gagaguhin lang pala yung sarili ko. So, yeah, that's my ex. Ayan, thank you sa pag-answer ng question na to, no, Madam Barbara. Pero choose your words na, your, ano naman, your word. Baka kasi maban. Ayan, so, for me naman, to answer this question, no, I honestly don't regret anything that I did with him. I'm glad nga na dumating siya sa buhay ko. Yun nga lang, panandalian lang. Siguro yung regret ko sa relationship namin is inubos ko yung sarili ko and pinilit ko talagang ilaban kahit na ayaw niya na. So, ayun na naman. For me. For me. So, dumako naman tayo sa pang fifth, fifth, question mula kay Chat GPT. GPT. So, ayan. Did you attach to rap? Ayan. Oh my gosh, wait lang. I did because napaka-hypocrite ako naman if i-deny ko, 'di ba? Kasi siguro yung na-touch ako yung act of service niya is grabe, para akong prinsesa, kumbaga. Something like that. Other than that, napakabait niya sa akin and may feelings akong na-attach sa kanya siguro mga lang,
50%. Hanggang dun lang kasi friends lang naman talaga yung turing ko and ayun, gano'n. And first time ko kasi maka-receive ng gifts na galing sa boy like ayun nga, yung flowers and necklace. Ako kasi yung taong ma-value kasi sa gift. So, I really appreciate those gift and parang, mapapagano na lang talaga. 'Di ba? So, ayun. So, ayun lang naman. So, next na question. Ito for general, I think for all of us. Wah, ayan. So, if ito na yung last question, I think. So the question is, what is the lesson you've learned in this relationship? Let's say exes or your current partner, ganon. So, pang general siya. So, simulan mo na ulit, Madam Chicana. Madam Chicana, are you with us? Feeling ko naglala. Ano na yung question? Sorry, naglalaro ako. Sabi ko na. Sabi ko ni. So, Sabi, ayan. So, what is the lesson you've learned in your life and how would you actually. So, what is the lesson you've learned in this relationship? Let's say your current partner or your ex. um, the biggest, the Beef biggest steak. beefsteak, ay, sorry, Hindi. Hindi gano'n. hindi, ano ba? Ako, for me, no, so as someone na in a relationship right now, and happily in a relationship, just to complete that term, just for you hosts there, just, um, ako, siguro, ang na, ano ko dito is to really, know more about that person that you are currently dating or someone na in your life right now, no? To know them, to have plans, no? Para kahit anong mangyari man sa relationship mo, kahit masira man yun, you can still pick up yourself after a breakup. Kasi it's important, no? Lalo na sa atin, na parte ng rainbow, it's hard for us kasi we are too emotional and as always emotional right after we broken up with someone, no? Kasi matataas talaga ang EQ ng mga part ng LGBT, no? And not just that, no? Parang, kasi not, naman, na parang lahat, no? Pero as someone na parang mataas na yung EQ. So, parang gusto kong gawing plan yun ahead na para hindi ako masaktan. Kasi once na alam mong mataas yung EQ mo kasi or parang alam mong iba kang magdamdam as a person, as someone, dapat lagi ka may plan sa relationship. And that plan, hindi mo naman siya laging dapat iniisip. Kasi naniniwala talaga ako na in a relationship, kapag kunyari kaya pa naman pag-usapan, you can do it. Lalo na kung may communication kayo nung relationship mo or partner mo. Pero once na sumobra na, hindi dapat talaga tayo masanay. Katulad nung paulit-ulit kong na-reiterate dito sa podcast na to, na dapat kunyari may nagawa ng mali sa atin, dapat as someone, hindi ka masasanay na, sanay na kasi ako eh. So, sanay ka na lang forever na masama yung ginagawa sa'yo, which is wrong, no? So, once na talagang may mga bad things na ginagawa sa'yo yung tao, you have to step out. It's either you communicate with that person, or if it's too much, you have to stop it. You have to na talaga, put yourself on the line na. Kasi it's you na. They are harming you na. And if it's not good for you, no. So, you better, na talaga, throw it all out. Yung talagang bitaw mo na. Kasi hindi ka na magbe-benefit dyan. And hindi na kayo mag-grow, no? Kasi yun talaga yung pinaka-target ng relationship. You grow together. No, hindi lang isa yung mag-grow. It's project talaga siya. Kumbaga hindi lang siya assignment ng isa, project mo siyang dalawa. And sa relationship, dapat parehas. Walang naiiwan. Kumbaga kung may naiiwan man, dapat tinutulungan pa din ng isa. Pero once na nakita mo na, binitawan niya na yung kamay niya. So, hindi ka na dapat talagang magpakatanga pa there just to, alam ko kasi minsan mahirap talagang bitawan kasi mahal natin, di ba?
And minsan doon nagsisimula lahat ng problems sa ayaw nating pagbitaw. Kasi minsan hindi natin nawa-welcome yung new, yun talagang para sa atin, yung path na talagang naka-destined for us, no? Kasi talaga naniniwala ako sa red thread. It's not just about the relationship, but it's also about the path that we're going to. There is a red thread for us, no? Kung saan tayo mapupunta. And for me, once you let go of that particular bad things that you've encountered, no? Once you learn how to let it go, talagang matututunan mo din talaga na parang, okay, this time, finally, no? So talagang in the next, alam mo yun, love life or like your loved ones then. And also, kunya may mga next naman na magiging sa relationship, no? You know na what to do. Hindi lang yung basta-basta pagkapakilala pa lang sa'yo, kayo na agad or something. You know na how to speak your mind. You know na how to share things na hindi ka natatakot. Kasi once in kaya ka nga nasa a relationship kasi it's the space to share, no? It's the space to communicate. And once na parang hindi na nafe-feel nung mga tao in a relationship yung bagay na gano'n, you have to really let go of this. So, for me, that's the most important thing, no? You really have to, that's the lesson for me. Not just in the story, but also sa mga naging ex ko din, na parang you know how to let go of things kapag hindi na siya nakakaganda sa'yo or nakakabuti sa'yo. Kasi once na natutunan mo mag-let go ng mga things na gano'n, no? You will learn how to love yourself and you will learn how to be a better person for yourself. And then dun sa next relationship mo, hindi ka na pleaser. No? Hindi mo na kailangan maghabol kasi you know na your worth. And you know na parang, okay, ganito lang gagawin sa akin ng tao na to. So hindi, alam mo na agad na kung paano mo prevent yun. Prevent yun. Kasi alam mo nang nangyari to nangyari na to. So I know na hindi naman talaga din matatapos yun sa isa na parang okay, natapos na 'to sa katulad ng sinabi ko kanina, mangyayari at mangyayari mga nangyayari sa atin and magko-commit tayo na magko-commit ng same mistake and okay lang 'yun. Pero wag natin ugaliin, na talagang 5 beses na hindi ka pa rin natuto. Ate ko, tama na, totoo. So, ate ko, tama na yung 5 beses, 'no? Pagbibigyan kita kung 2 or 3 lang, pero 'pag 5 beses babatukan na kita as a friend. 'Yun lang. Hello. Ayan, thank you so much for that answering this question, no, Madam Chicana. So, Grabe for yun. general tong Oh question my na God. to, ayan. So, next naman is Madam Blue Matcha. Okay. Sige. For me siguro is yung life lesson siguro na Ay, ayun ang lesson niya, Ay, pasabog. grabe. maging Pasab honest. Oo. maging Maging honest. mm, Baka totoo. Kasi ano di ba, syempre na-attach ako dati and I keep denying it. Sabi ko, hindi nga ako in love sa kanya, hindi ako ganyan. But anyways, may actually, tawag nito, akala ko kasi walang makakaintindi talaga nung feelings ko nun dati. And since may mga other friends pa ako aside sa inyo, sila Ate Baby, siya lang siya lang nagpamukha sa akin na yung feelings na yun is parang parang nilalak ko lang siya, hindi ko siya nire-release. Tas dine-deny ko lalo. So, siguro yun yung life lesson ko talaga, yung maging honest. Kasi, 'di ba may pagka-avoidant ako, ganyan, ganyan. And yung heartbreak, yung loneliness, yung jealousy, apology, regret, tas yung friendship namin, yung iyak ko, yung lesson healing, tsaka yung pag-letting go. Si Wayne kasi is, yan, naging parte siya ng buhay ko. Talaga. ay, no, Not as the grabe. person I'm waiting for, not as the person I'm chasing, but someone na nag-shape sa version ko na I've outgrown. Hindi siya regret,
isa siyang part ng chapter ng buhay ko. And eto ako ngayon, buhay na buhay. Not broken, not barely living, but ano, living with clarity and gratitude. Kasi I still have my friends who still understands me. Kayo. And eto pa, may quotes pala ako dito sa phone ko na ano. So, yung lesson na to is para sa lahat siguro. Like, every regret brought me wisdom. Every heartbreak taught me softness. Every goodbye made space for better hellos. Kaya na-meet si Koji eh. Charis lang. Oh, I refuse to settle for a life I don't deserve. Like, this is growth, this is hope, and this is me. Yun lang. thank you so much for that heartwarming answer for this question mo, madam. Nakaka-touch. Oo eh. Hala, hindi talaga ako Diba? vocal eh. Diba? Bokal ka naman. Bokal? Ay, so ayan. So dumako naman tayo para sa next contender natin para sabihin na ang question ay answering the question pala na ito. So, Madam Rain, nandiyan ka pa ba, Madam Rain? Hello, hello. Ano yung Ayan. question? Sorry. So, the question is, what is the lesson you've learned in this relationship? Let's say, for example, or ex or your previous partner right now. Ay, based on personal experience pala. Hmm. Kala ko sa ano, also river Personal banks. experience. Personal. Yun na there's no shame in overthinking. There's no shame in not being able to control your emotions. And there's no shame na hindi mo matas yung partner mo na just because may nagawa sila sa'yo na dapat you should trust them ulit. Pero yun nga, ano din, pinaka-biggest lesson talaga is if alam mo na talaga na hindi mo na kaya, eh, parang it is time to let go. Let go. Na don't try to salvage something na alam mong hindi talaga maaayos. And of course, biggest lesson talaga naman sa sarili ko is always choose yourself talaga regardless of ano man ang after mangyari. Kasi people come and go. Kahit gaano mo pa sila kamahal, they will always leave. It may not seem na parang makipag-break sila, pero we will never know on kung paano sila umalis. Kaya, always have a certain soft spot para sa sarili mo. Nandun lang. Ayan, thank you so much. Ay, nakamute pala ako. Ayan. So, thank you so much sa pag-share ng story, ng pag-answer ng question na yon, Madam Ray. So, dumako naman tayo sa ating next contender. Nakakadating lang. Madam Seb, time mo na para sagutin tong question Madam, na to. ano ba yung question? Hindi ko talaga alam. O, ito na Pasensya. nga ang question. What is the lesson you've learned in your life and how will you apply it as your time as musician? So, what is the lesson you've learned in your past relationship or current relationship? Um, Ay, pasabog. Hello? Baka sign language siya. Sign language Sign yan. language yung Oo, sign language pala. sign language. Nandiyan ka pa ba, Madam Seb? Press 1 ng ano. Parang sign language eh. Parang nawala. hello?
Like ba? Hello? Ayan, naririnig. Naririnig na. Okay, ito na. Ito na. Okay. I think it would be that no matter how I love the person is, I shouldn't trust him the same way I trust myself. Because yung one of my exes back then is, let's just say na, ala nga, pitsera-pitsera. So, ayan. Meron kasing incident na until now, I haven't really recovered yet. Which, um, let's just say, also gives me a lesson in life na sometimes you don't have to strip away everything about your just to be feel validated, just to feel love. All you need is just be yourself. Just try to be the person that you want to make that person feel to be like ganun. Ewan, basta, ang bobo ko kasi, ay, alam, Roblox. Alam mo naman, madam, na alam mo naman na hindi ako mahilig sa ganitong tanungan. Basta yun na lang. Ano, ganito yan. Na, basta, I don't need to trust somebody no matter how much I know them. Like, ganun. Gets mo? Hello? Oo, sige. Hello? Sige. Oo na, gets na Hello? namin. Sige na. Sige na. Kamusta dyan sa Pilipinas? Visit. So, ayan. Ito naman ang aking answer, no, for this question na what is the lesson you've learned nga in this relationship? So, madami akong lesson na na-learn. I think our thoughts na maaano. 1, 2, 3, 4, 5. So, 5. Ayan. So, visit. Nakakainis. So, ayan. Ito na. Yung first lesson na I've learned to this relationship would be don't settle for less if the person doesn't value you. So, get the check out of there. I get the point na mahal mo, yeah, because when you are really under the spell of love is binabaliwala mo na yung red flag and pain na binibigay niya sa'yo. Diba? I'm this kind of person kasi na mas matimbang pa sa akin yung pinagsamahan namin at mabubuting ginawa niya sa akin. Kahit na mas lamang yung mga pain na binigay niya sa akin. Kaya, huwag niyo akong gayahin. Actually, that is why I think I kinda understandable. Ay, ano yun? And that is why I think I settle for less because of my personality nga na I kinda understandable, 'di ba? Na kahit na hindi na ako nabibigyan ng time, ay talagang go ako. Kasi nga under spell pa ako and that's the wrong things I've done during that relationship. I let the pain goes through my veins until I get tired, which is wrong, no? So, sa pangalawa namang lesson na na tutunan ko na I have this mindset din kasi na kung dapat mahal mo ay dapat ipaglaban mo. Like, gawin mo ang lahat ng makakaya mo, kumbaga. And napakamali pala ng ginawa kong yon kasi nagawa ko siya sa maling tao. 'Di ba? Hindi naman nga kasi natin masasabi sa mga dumadating na tao sa buhay natin kung sila na ba talaga yung the one. 'Di ba? So as much as possible is I want to give my 100% of love to them para wala akong regrets and hindi ko naisip yung consequences na yon. Kaya ayun, naubos ang babae. Tiyan. So third naman is the fact na mahirap pa kami kaya ang hirap din i-heal and i-treat yung sarili. So, natagalan din ako i-heal yung sarili ko. So, I just distracted myself through
through social media and online games in movies and series. So, nadidistract ko nga lang talaga yung sarili ko. Hindi ko totally nakihil. Like, yun yung mali. Sabi ko ni, mali. Charing. So, pang-apat naman is also if the person doesn't give you any effort, the way your friends is, girl, you have to leave that boy right away. Diba? Mas magaling pa nga mag-put ng effort yung BFF ko kaysa sa kanya. And mas naramdaman ko pa yung love and care sa mga friends ko kaysa sa kanya. So, diba? Ganun. Siguro one of, ay wait lang. Panglima. Panglima na to. So, ayan. So, siguro one of the reason why hirap ako makamove on is not because of him, but yung love na binigay ko sa taong yon kasi nasayang siya for that person na I don't think na deserve niya yung love na binigay ko sa kanya. Sana mabigay ko ulit siya sa next person na mamahalin ko, pero sana worth it na this time, 'di ba? Like, sana ano na, feeling ko naman magagawa ko na siya na hindi magmahal ng 100% kasi I mean, natuto na ako eh, 'di ba, this time. Like, I think siguro mga 50% or 75. Ganon. Ganon na lang. So, wag na natin ibigay lahat. So, ayun lang naman. So, love yourself the most, 'di ba? You're doing the most, girl. Charing. So, ayun lang naman for this question, no? So, madam, baka may questions pa kayong i-add? I-add. Wala na ako, madam. Ay, so wala na. So, ano nang hinihintay natin? Eh, di i-end na natin to. Outro na Totoo. tayo. And, ayan, maraming salamat po sa mga nakinig sa ating podcast for tonight. Nawa ay pagpalain kayo ni Emre. Ayan, thank you so much po sa mga sumubaybay po ng story, no? At saka sa Q&A portion po ng ating The Riverbanks Love Story. So, thank you po sa mga nag-watch, 'di ba? Nag-watch po at sumabaybay mula part 1 to part 2. So, dito na po nagtatapos ang topic, no, for The Riverbanks Love Story. So, thank you po sa mga nakinig at sa mga sumubaybay talaga at sa mga nag-subscribe sa YT channel na ay, 'di ba? Like, eto na yon. Pati sa mga sponsored po natin, wag po natin kakalimutan na, 'di ba? Ang ating last sponsored. Oh, meron ka ba, madam? Last sponsor. Wala na. Tuhog-tuhog Wala na lang ni na. Manong Arman. So, ito naman yung sa akin, ang ating next sponsored na si Ever Ready Battery. Ever Ready Battery para may energy ang iyong fifi. Ah, Ano yan? hello? Bakit lang ngayon? Diba? Like, dami yung gar. So, ayan. Ongkro. Dito na po nagtatapos, no, ang ating Q&A portion para sa The Riverbanks Love Story. So, kita-kits bukas. Meron pa akong story about myself naman. So, dalawang part yon. So, I think Ay, kabog. 2024 siya yung isa and 2025. So, dun yun malalaman yung Love problems yourself, ko. meme, ganon. Dito nyo na malalaman yung tunay na ako. Like, wow. Dito Ay, nyo, hindi pa ba yan yung tunay na ikaw? hindi, Teka, my ikaw. story pa lang yun about my ex. Hindi pa yun yung lahat. Ay, Ah, Diba? okay. Meron pa tayo. Dalawa, dalawa Kabog yun. naman. Oo. may Ayan. PowerPoint So, na naman ba yan? oo, madam. Isisend ko tomorrow. Pasabog Diba? ko, madam. Ang dami mong istorya. Hoy, last na yun. Last 2 na lang siya. As in. Last 2. Totoo. Oo.
So ayan, thank you so much and bye. See you tomorrow. See you! Good evening